What if mag-raids tayo? Init ka na ba ngayong summer at naghanap ng mura at budget-friendly na resort para makapagtampisaw at makapag-relax? Tara, samahan nyo kami guys na puntahan itong isa sa mga beach resort ng Cavite. 5:30 ng umaga yan, umalis kami ng Taguig going to Patungan Beach Resort. 2 hours and 23 minutes pala ang biyahe dun guys kapag nagmotor from Taguig to Patungan Beach Resort. Located ito in Barangay Santa Mercedes, Maragondon, Cavite. Isa ito sa pinakamalapit na resort after Cabiang Tunnel. Kung pupunta ka sa Cabiang Tunnel ay dadaan ka pa sa bayan ng Ternate, Cavite. Ang Cabiang Tunnel ay isa sa mga favorite spot stopover ng mga riders para dito ay magpa-picture dahil ito ay tinaguri ang pinakamahabang tunnel sa buong Pilipinas na nagdudugtong sa lalawigan ng Cavite at Nasugbu, Batangas. Ang Cabiang Tunnel ay sakop ng Barangay Santa Mercedes or Patungan Beach Resort, Maragondon, Cavite. Kung pupunta kayo dito sa Cabiang Tunnel ay dadaan pa sa bayan ng Ternate, Cavite. Ang Patungan Beach Resort ay isa ito sa pinakamalapit na resort after Cabiang Tunnel. From Cabiang Tunnel, siguro nasa 15 minutes biyahe papuntang Patungan Beach Resort. At ayan nga, from Taguig, nakarating din tayo sa wakas dito sa Cabiang Tunnel. Makikita nyo na marami din talagang nag-stop over dito para mag-picture dahil ito yung pinakamagandang tourist spot destination na katulad kong turista. Char! At ayan, dadaan na nga tayo sa pinakamahabang tunnel sa buong Pilipinas. Sayang, paputol-putol yung video ko dito kasi biglang nag-e-end yung video kaya paputol-putol. Ayan siya guys, madilim siya, walang ilaw sa loob guys. At ayan, palabas na tayo para tayong palabas ng paraiso. Char! Diba ang ganda? At dito nga, paglabas natin, marami ng mga ahente ng mga beach resort na nag-aalok. From Cabiang Tunnel, 15 minutes ang biyahe papuntang Patungan Beach Resort. Ang beach resort ng Patungan guys ay libre po, walang entrance fee. At ayan nga, nag-stop muna kami dito at may lumapit na ahente ng Patungan. Makaka na yun. Makaka Hindi namin tayo. Overnight pa na ko yun. Yun na yung pinakamababa namin at hindi ko overnight. Ano yun? May mga kumot, may mga una na. Oo! May kama! May kupot! May electric fan. May electric fan! May kuryente. Ano po, ang kuryente namin 60 Kapag dating 10, ano po doon tawag dito? Pwede kayo ko lang ng dito. magkaan bayad. Ito ka na lang, mag-generate ka. Tsaka doon, mahangin. Malaking, kahit hindi na kayo. Oo, Balikan. hindi pa po. Pabalik 500 isa. Ang sasakay ko kay bangka, 30 pesos po kami. Tapos pabalik ko. Uwi, price pay, 25. Ay, magta-tricycle pa? Hindi, pag pauwi na po, kung gusto nyo naman sumakay ng bangka ulit, pwede. Pwedeng tricycle? Oo. Ito itong papunta, hindi pwede. Kung gawa po may security dito sa may, right, pasok. Kaya pala papunta lang yung nila. Pwede yung motor eh. Price nga pa, pwede. Paano nga pupunta?
Hindi pa ang motor, may parking po doon. May mura lang po. Mura lang po ang parking. Hindi po pwede natin pasok ang motor kasi po. Pwede naman po natin parking sa may quarry. Mura na yun. Pinaka-overnight po talaga namin 3 times. Sa iba dyan, makakuha kayo ng mura, kailan magpuputol lang kayo. Oo. Sa baba, hindi kayo makakuha ng ano. Gusto nga lang dyan sa papasukan. Ito yun, meron kayong kama. Nakamuong pang nyo. 2.5 po, pinakamura na yun. Ano, may mabili na ng mga Oo, kompleto po doon. kayo mga sariwang isda. Oo, may sariwa pong isda. Isda, mga manok, baboy. Ano? May CR po. May sariling CR po doon. Mami, iba namin eh. Mami. Yun na po yung pinakamura namin overnight. Kung day tour lang kayo, bigay ko sa inyo kahit 1.5 kung di kayo mag-overnight. Mura po yun. 3.5 po talaga ang overnight namin. At ayan guys, 3.5 yung overnight sa cottage. Nagkapatawaran sila kahit wala namang kasalanan, charot lang. Nakatawad pala ng hanggang 2,000 overnight. So 2,000 yung kuha namin sa cottage guys, overnight na siya. At dito naman nagpark ng motor. So 30 pesos ang parking fee. At ang sabi nga ni ate, kayang ibigay ng 1.5 kapag hindi overnight. So ang kagandahan nito guys, kasi pwede kayong tumawad sa presyo ng cottage. At dito walang entrance fee ng kanilang beach, pero kailangan nating sumakay ng bangka papunta sa patungan, 30 pesos per head. Ayan o, may mga nagbenta rin dito ng pang swimming. At ayan guys, sasakay na tayo ng bangka. So tatawid lang tayo sa kabila. Siguro mga 10 minutes guys, katawid na tayo sa patungan. And then hindi siya pwedeng mag-tricycle papunta doon, kailangan talaga sumakay ka ng bangka. At kapag pauwi naman, pwede kang sumakay ulit ng bangka at pwede na rin siya mag-tricycle. Ang bayad pala ng tricycle pauwi guys is 25 pesos per head. Nakalun. Tumadsad na. O yung pamasahin natin, pick time pa daw. Eh, mamaya na. Sabi dito. Siya daw! Babayad. Okay na? Cash daw. Gigas mo. Gigas mo na. Dito na lahat para isang bayaran. Asan ba pera? May pera ka ba dyan? Oh. Ano daw? Ano ni? Ang babayaran? Prepared daw, prepared siya. Magkano lang? 30 times 270. 70. Ang tingin Ano? mo na magkwenta. 270. 270. Eh, madali lang yung mamaya. Sige, ako na muli. Ba't ang dami? Tao na bayad? 270 pa. Tama. Ito na, Kuya Nets. Ano na lang mamaya. Oo. Mamaya lahat. Teka, mali na lang. 270 lang eh. 30. Ano pa inaantay nyo? Baba na. Ay, lalo ko kasama to. Lalo ko kasama sa 30. Yan. Wala isa, kay nanay. Tama, bababalagwan. Oh, ayun na naman yung anod. Oh, dahan. Basa talaga. My God. Wag mo na umalo. Basa na talaga yung pantalon ko. Bayad ka pa lang. Bulat tayo dito. Is subscribe. So ito na yung cottage na nakuha namin guys. Merong mga sari-sari store dito. Katabi lang din mismo namin. Yung may nagtinda ng sari-sari store. So hindi ka magutom dito guys. Kasi marami ring naglalako ng isda. May sari-sari store. At ito na yung cottage guys. Malaki siya. Kasya hanggang 15 katao.
or more. At meron siyang kwarto sa loob. Ayan, ipasilip ko sa inyo yung kwarto at meron siyang gan. So, bahay kubo lang talaga to siya, guys. Bawal sa maarte. O, malaki na talaga yung cottage nila, guys. Kasya hanggang 15 person. At ang problema lang nila dito, guys, ay sa tubig kasi bomba lang yung tubig nila. Walang gripo. So, ayun lang, magbubomba ka pa. At meron ding sariling CR. So, ang mga cottage pala dito, guys, ay iba-iba yung may-ari. At ito naman yung dagat nila, guys. Talagang sobrang nakaka-relax para sa akin. Okay na okay naman. Ang ganda ng mga buhangin kasi talagang pinong-pino yung buhangin nila. At ayan, nag-ihaw na kami ng isda at dito lang din namin binili yung isda kasi may naglalako dito, guys. Maraming naglalako dito, guys. So, hindi ka magugutom dahil maraming sari-sari store din sa paligid. Ang mga cottage dito, guys, ay puro bahay kubo pero may maliit na room na pwede doon matulog kapag mag-overnight. Ang problema lang po dito, guys, is walang electricity dito. Magkakaroon lamang ng kuryente dito gamit yung generator at pwede ka nang makapag-charge ng cellphone between 6 p.m. to 10 p.m. only. Kaya mas maigi if you are planning an overnight, magdala kayo ng rechargeable light. Kasi pagdating ng 10 p.m., it's wala na ring kuryente. At pagdating ng 10 p.m., so yun na lang solar lights yung magdadala ng liwanag doon hanggang umaga. 6 p.m. na pala to ng hapon nung namasyal ako sa tabing dagat, naglalakad-lakad. At sobrang nakaka-relax nga yung lugar. Talagang okay na okay sa akin to. At talagang sobrang nare-relax yung utak ko dito and nakapagpahinga din. Dahil puro na lang trabaho sa araw-araw, walang day off. Kaya minsan, syempre, kailangan din natin mag-day off, guys. Bigyan din natin ng pahinga yung ating sarili. Kasi, mahirap yung puro na lang tayo trabaho. Kailangan din natin mag-relax minsan. At ayan, tamang tambay lang habang minamasdan yung alon ng dagat. At kinabukasan nga, guys, 6 a.m. ng umaga to. Tapos ko lang magkape at ayan, naglalakad-lakad kami sa tabing dagat para pasyalan yung buong lugar. Ang ganda na ng cottage na to, guys. Sobrang fresh, malsful. Ang dami dito kay para mas mura siguro dito. Mas marami kaya. Mas mura siguro dito. Ito, dito. Ha? Marami tao. Kaya nga, baka mas mura.
At ayan guys, kinabukasan na nga ako naligo. Ayan, maliligo na nga ako. Gusto na magtampisaw sa dagat. Nag-video pa ako.